Pito kaming magkakapatid at ako ang siyang panganay. 5 babae at 2 lalaki ni siya ding pinakabata sa aming 7 na magkakapatid. Wala kaming sariling tahanan nang magkaroon ako ng isip at kung ano ang kinalakihan kong tahanan ay ang bahay ng aking lolo at lola. Naging pansamantagal naming tuluyan ay ang maliit na kwarto ng inay at 12 years lang naman kami nagsiksikan sa maliit na espasyong iyon ng bahay ng aking lola. 4 pa ang sumunod sa akin habang nasa maliit na espasyo kami ng bahay ng lola. At sa paglipas ng araw, linggo, buwan at taon na nadaragdagan ang aking mga kapatid, naging palatandaan ko ang bawat pag-inig ng papag 10 oras ng gabi na di magtatagal sa paglipas ng buwan, meron na naman akong bagong kapatid. Sa aming 5 babae na magkakapatid, ako ang may pinagpalang itsura at sa pagpasok ko sa mundo ng teenager, palakado na. Ang patunay na ako'y isang pinagpalang dalagang Pilipina. 7 kaming magkakapatid at dahil sa dami namin at sunod-sunod, halos mawala na ng oras ang inay sa itay dahil sa pag-aasikaso sa aking mga kapatid. Kaya bilang panganay, naging lugar ko ang pag-aasikaso sa itay. Tulad ng paghahanda ng baon, pagtitimpla ng kape sa umaga at tuwing darating siya sa hapon. Dahil doon, madalas may pasobra akong baon mula sa itay na naging daan upang maging super close kami sa isa't isa. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Simula nang magkaroon ng konting laman ng aking kokote sa maliit na espasyo na ng bahay ng aking lolo at lola kami nakatira. Dahil bata pa ako noon, hindi importante sa akin kung malaki o maliit ang lugar na aking ginagalawan. Ang importante, sa araw-araw may makakain ako. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Carla, 25 years old, at katulad ng iba sa iyong listeners, gusto ko din ang mag-share ng kwento. Simula sa aking pagkabata, kapisan na kami ng aking lolo at lola, at nakatira kami sa dating kwarto ng inay at ng aking 2 tita. Kinagisnan ko ng marami kami sa bahay ng aking lola. Kaming 3 ng inay at itay, si lolo at lola na may kanya ng bahay, at ang aking 2 tita at 1 tito. 4 na magkakapatid si inay at siya ang pangalawa sa 4 na magkakapatid. Kaya naman sanay ako sa maingay na paligid. At kung bakit kapisan kami sa bahay ng aking lolo at lola, yun ay dahil minadali ang kasalan ng inay at itay dahil sa hindi inaasahan na aking pagkabuo. Rinig ko sa aking lola, dati raw noong matapos ang hindi napaghandaang kasal ng aking mga magulang, si inay at itay nasa side ng pamilya ng itay. Pero noong makita raw ng lolo ang hindi magandang sitwasyon ng inay, binawi nila ang inay, pero sumunod ang itay at nangakong maghahanap ng trabaho. Kaya ayun, simula noon yung kwarto na para sana sa aking mga tita na occupied ng aking mga magulang hanggang sa ako'y isilang. Sa pagpisa ng aking mga magulang kina lolo at lola na kung iisipin ay hindi naman talaga dapat, lalo't nasa side ng babae sina itay, ay matinding pakisamahan ang pinagdaanan ng itay. Imagine, 12 years na ang unang 5 kabilang ako na kanilang mga supling ay sa isang hindi kalakihang kwarto isinilang. Noong ako'y magkaisip at sa aking paglaki, dahan-dahan kong nakikita na hindi maganda ang sitwasyon na aking kinalalagyan. Bukod sa wala kaming sariling bahay, hindi din permanente ang trabaho ng itay. Minsan construction at minsan extra sa trabaho ng aking tito. Pero dahil nga biglaan at hindi napaghandaan ang pagiging mag-asawa ng itay at itay, maaaring ng mga panahon na iyon, wala talagang trabaho ang itay. Kaya ayun, ang itay,
marahil ay wala talagang option kundi ang maging construction worker. Noong ako'y mag-aral ng elementary, which is meron na akong 2 kapatid, nakita ko kung paano naging kanya-kanya ang madlang people sa loob ng isang tahanan. At hindi porket may laman ng ref, pwede mo nang pakialaman. Sa patuloy na pag-usad namin sa buhay, minsan nakaluluwag, minsan sakto lang, nagsimula ng madagdagan ang kapatid ko. Noong una akala ko, dahil malikot lamang matulog ang sinuman kay inay at itay. At mapagkamalan ko pang may halong panaginip dahil sa kakaibang tono ng boses kasabay ng pagyanig. Pero ang lahat pala ng iyon ay babala na hindi magtatagal, meron na naman akong bagong kapatid. Kahit kinalakihan ko ang kapisan kami ng aking lolo at lola, tito at tita, mahirap ang masanay sa iba't ibang ugali ng tao. Sa loob ng simple at payak na tahanan, madalas may tampuhan at hindi pagkakaunawaan. Sa loob ng maliit na kwarto kung saan kami nakatira ng aking pamilya, naisilang ang 4 ko pang kapatid na katulad ko, lahat babae. Kung hindi pa nagkaroon ng matinding alita ng aking mga tita at ang itay, malamang hindi kami magkakaroon ng sariling bahay. Sa totoo lang, mahirap ang naging sitwasyon namin sa maliit na kwarto sa bahay ng lola. Bukod sa mainit ay hindi ko maisip kung paano pa nakadidiskarte ang aking mga magulang upang kami dagdagan. Lalo na noong 4 na kaming magkakapatid na mas komportable na ang matulog sa sala kaysa sa kwarto na aming pinaglunggaan sa loob ng 12 years. Dahil din sa pagkakaroon ko ng 4 na kapatid, noong wala pa kaming sariling bahay, napalaban ang aking pagiging panganay sa kaliwat kanang utos. Hindi lang ng aking mga magulang. Pero pagkaita ay syempre, taos puso kong ginagawa ang kanyang mga utos. Lalo't lagi akong inaabutan ng pasobra sa aking baon. Kung hindi ako nagkakamali, first year high school ako noong mapilitang magtayo ng sariling bahay ang itay. Dahil sa pakiusap na rin ng inay, dahil hindi na niya kaya pa ang makisama. At dahil tulad ng kung paano sila naging mag-asawa biglaan, ganon din ang inabot ng aming bahay. Kaya ayun, pinagtagpi-tagping yero ang bubong at dingding. Na talaga namang para kaming naka-aircon kapag darating ang bare month. Noong magkaroon kami ng sariling bahay na maging ako, ay masasabi kong hindi pwedeng asahan sa malakas na bagyo dahil umalis na kami sa kinalakihan kong bahay at ate. Feel na feel ko nang tinatawag akong ate ng mga nakababata kong kapatid. Iniisip kong doon na magsisimula ang kahit papaano maayos-ayos na buhay. Matagal ko na rin kasing gusto ang magkaroon kami ng sariling bahay, lalo na noong mag-aral ako ng elementary at nakikita ko na hindi na komportable ang aking magulang sa pakikipisan. Kaya lang, dahil sa nagkaroon naman ng privacy ang itay at inay, dahil sa pinaglaanan talaga ng itay ang magkaroon sila ng sariling kwarto, ay muli namang nadagdagan ng isa pa ang kapatid ko. Sa pagkakataon namang iyon ay isa ng lalaki. Sa isip ko noon, dahil meron ng lalaki sa amin, 6 kami at bunso ang lalaki, baka naman kako. Titigil na sa pagmamanupaksyon ng supling ang aking mga magulang. Pero hindi ganun ang nangyari. Mukhang malinaw sa aking mga magulang ang kasabihan na kapag malinaw na ang ihi ay pwede na uli. Kaya ayun, mula sa sumunod sa akin, para silang hagdan na pinagsunod-sunod, 5 kaming babae at 2 ang lalaki. Doon ay higit pang napalaba ng aking pagiging panganay, lalo't nasa bahay ang itay o wala, parang wala naman siyang paki sa aking mga kapatid. Ang inay naman, no choice kundi ang mag-alaga, kaya dumugdag pa sa aking papel bilang panganay ang pag-aasikaso sa itay tuwing aalis siya ng bahay at papasok ng trabaho. Sa pagdami naming magkakapatid, pangangamote ang klase ng pamumuhay ang inabot namin. Imagine 9 na kami
paano pagkakasyahin ng inay ang sinasahod ng itay bilang isang construction worker. Yung baon ko sa school noong ako'y nag-iisa pang nag-aaral na madalas may pasobra pa ang itay, naging pasensya ka na anak, walang pera ang tatay. Ang naging bonus pagkaabot sa akin ng barya. E di lalo na, noong 4 sa aming 7 nag-aaral na. Uniform namin kapag pwede pang magamit, yun pa rin sa sunod na taon. Noong makatapos ako ng elementary at mag-aral ako ng high school, bagamat tila kaming magkakapatid na estudyante, ako na high school at ang mga kapatid kong elementary, na para bang laging ang kalagayan ng aming baon ay petsa de peligro, ay in-enjoy ko na lang ang aking pag-aaral. Sa isip ko noon, bilang panganay, wala nang bago sa estado ng aming pamumuhay. Lalo't pare-pareho naman naming alam na isang construction ang itay at may sahod na sakto lamang para kami mabuhay. Hindi ako nagpahuli sa aking mga kaklase. Kako, aanhin ko ang ganda kong babae kung hindi ako makararanas ng love life at my high school days. Itago na lang natin sa pangalang Isagani, ang unang lalaki na bumihag ng aking puso. Sa loob ng 2 taon naming relasyon, hinayaan ko siyang maabot ang bundok makiling. At hindi ko naman hinayaang marating niya ang sagradong kuweba na naging dahilan pa nga ng aming paghihiwalay at nasabihan pa ako nga nag-iinarte. Marahil siguro sa hirap na rin ng pinagdadaanan ng itay bilang aming padre di pamilya, ang magkaroon ng 7 anak sa trabahong sapat lang para kami mabuhay, siguro bigat na siya. Siyempre, kailangan namin ng edukasyon para sa aming kinabukasan. At noong minsan nga na malasing ang itay, nagdrama siya, hindi nakatiis at inilabas ang kung ano ang kanyang saloobin. Marahil kapag nasa tinu siya, ay wala siyang lakas ng loob na magkwento. At bilang anak, ang maiahon sa hirap ang isa sa aking naging pangarap para sa aking mga magulang.